palabas dito. Mabubulong ka dito, Bridget. Hindi kita inaanak! Wala akong inaanak na kasing sama mo! Wala akong inaanak na kriminal! Inaanak nga namin si Bridget, pero siya ang unang nakalimot nun. Ginawa ko nang ipakaladkad ang pamangkin mo dito, Laila. Huwag mo nang hintayin na mangyari sa'yo yun. Wala ka ng trabaho, aalipustahin pa kita. Kawawa ka naman. Sige na, umalis ka na. Samantha! Jonas, bilisan mo! Samantha, anak! Samantha! Samantha! Kayo po yung nanay ni Daniel, hindi po ba? May kailangan kang malaman tungkol sa iyong ama. Matagal na po patay ang tatay ko. Hindi. Hindi sinakilala ng ama. Sa totoo mong ama. Sa totoo ko pong ama? Hindi si Jojo ang totoo mong ama. Si Delphine. Siya ang tunay mong ama. Si Ninong? Si Ninong ang tunay kong ama? Ninong? Ninong mo pala si Delphine. Po. Siguro nga ginawa ni Cecilia dahil ayaw kanyang tuluyang mapalayo sa totoong mong ama. Pero paano pong nangyari yun? Paano nangyari si Ninong ang totoong ama? Bakit wala naman pong nabanggit sa akin ng nanay ko? Akala ko alam na ni Laila ang lihim na yun ni Cecil. Yun pala, ako lang nakakalam. Nag-umpisa yun nung nakatira sa akin si Cecil. Sabay na nanligaw sa kanya si Delphine at si Jojo. Ngunit mas pinili niya si Jojo. Pero kahit na ganon, lingit sa kaalaman ni Jojo, pinagpatuloy pa rin ni Delphine ang panliligaw sa nanay mo. At yun ang pinagulan ng kanilang maraming pag-aaway. Cecil, kanino galing ang mga bulaklak na to? Hindi naman ako nagbigay sa'yo ng bulaklak, ha? Jojo, hindi ko alam! Inabot lang yan sa akin ni Esa! Huwag ka nang magkaila sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Na may kasintahan ka na't lahat, hindi mo man pigilang makipagligawan sa ibang lalaki. Labis na dinamdam ni Cecil ang paghihiwalay nila ni Jojo. At si Delphine, siya ang naging hingahan niya ng loob. I love you, Cecil. May nangyari kina Cecil at Delphine ang gabing yon. Pero labis na pinagsisihan ni Cecil ang nangyari. Dahil si Jojo pa rin ang talagang mahal niya. Gusto kong panagutan ang nangyari sa atin, Cecil. Walang nangyari sa atin, Delphine. Hubad ako nagising sa tabi mo. Paano mo nasabing walang nangyari sa atin? Lasing ka lang nung gabing yon. Akala mo lang meron. Pero ako ang babae. Maniwala ka sa akin. Walang nangyari sa atin. Hindi ako titigil na mahalin ka, Cecil. Si Jojo ang mahal ko. At umaasa pa rin ako magkakabalikan kami. Kaya kung maaari lang sana, itigil mo na ang paliligaw sa akin. Sige, isukan mo na. Labas mo yan. Sige ba? Halika na. Sino bang ama na dinadala mo? Si Delphine ba? Paano na si Jojo? Ililihim ko sa kanya. Mas pinili ni Cecil na ilihim kay Jojo ang nangyari sa kanila. Sa takot niyang masira ang pagkakaibigan niya na Jojo at Delphine. At lalong ayaw niniwalaan ang lalaking pinakamamahal niya. Naalala mo ba ang madalas na sabihin ko sa'yo noon? Ikaw dapat ang tumapamasa sa lahat ng meron si Ellie. Opo, tita.
na kami ni Ellery ngayon. Mayaman. Hindi na lang siyang dapat kampihan ni Ninong ng daddy namin. May karapatan din ako. Dahil magkapatid kami. Gusto ko po makasama ang Mommy Bridget ko. I'm sorry, anak, pero hindi lahat ng gusto mo mabibigay ko sa'yo. Akala ko po, love niyo ako. Di po ba? Pag love niyo ako, gusto niyo po ako maging happy. Magiging happy na po ako kung kasama ko po si Mommy Bridget. Anak, tama na yan. Mamaya, atakihin ka na naman ng asma mo eh. Oh, tama na. Mommy! Mommy! Tama na yan, ha? Kung masyadong isipin si Samantha, ilipas din yan. Paano kapag hindi, Jonas? I can't stand to see my daughter in this state. Hindi, wala na tayong magagawa doon. Hindi naman natin pwedeng dali ng bata kay Bridget. At lalong hindi natin pwedeng papuntahin dito si Bridget. Dahil mangyayari lang yun kung iuurong mo ang laban mo sa kanya. May good news ako sa'yo. Ako din. I'll let you go first. Actually, it's a combination of good news and a bad news. And the good news is, dininig na ng judge ang petition ko for a bail hearing. And the bad news? Nakaset ang bail mo for 400,000 pesos in cash. So yun na lang ang problemahin natin kung saan natin hahanapin ang pang-bail mo. It's not a problem. Tawagan mo si Tita Laila. She'll give you the money right away. Di ba nawala ng trabaho ang tita mo? Does she have that much money? May kakilala siya na magbibigay ng ganung amount. I just talked to our lawyer. Nakagawa ng paraan ang lawyer ni Bridget na makarequest ng bail. Talaga po? But don't worry. The judge has set the bail at a price way too high for Bridget. Hindi yun basta-basta makakalabas ng kulungan. Akala ko pa naman makakalabas na siya. Am I hearing right? Bakit gusto mong makalabas si Bridget? Kailangan siya ng anak ko, Mami. Lalong-lalo na po ngayon. Pero Ellery, Mami, akala ko tuluyan ang mawawala sa akin si Samantha. I can't bear the thought of losing her. But you will still lose her kung hayaan mong makalapit si Bridget sa kanya. At least mabubuhay siya, Mami. Ayoko namang malagay sa peligro ang buhay ng anak ko dahil sa pagmamatigas ko. I'd rather have her happy and healthy with Bridget than sick and sad with me. Delphine, pumunta ako sa bahay ninyo pero ang sabi, nag-out of town daw kayo dito sa ospital. Ano ba talaga ang kailangan mo sa amin, Laila? Hindi ako may kailangan, Delphine. Si Bridget. 400,000 pesos ang kailangan niya para sa kanyang piyansa. What made you think na maglalabas ako ng ganong klaseng halaga?
Para lang kay Bridget. Laila. Simple lang, Delphine. Hindi mo gusto yung makita ang anak mo sa kulungan. Laila, inaanak ko lang si Bridget. Hindi, Delphine. Anak mo si Bridget. Anak mo siya kay Cecil. Kayo ba talagang magsahin? Hindi kayo titigil sa mga panloloko ninyo? Ha? Bakit? Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa inyo ni Cecil? Walang nangyari sa atin, Delphine. Lasing ka lang nung gabing yon. Akala mo lang meron. Pero ako ang babae. Maniwala ka sa akin. Walang nangyari sa atin. Ang sabi ni Cecil, walang nangyari sa amin. Mas nagsinungaling siya sa'yo. Dahil tinuring niyang kasalanan na naganap sa inyong dalawa. Pero napuntis mo siya. At si Bridget ang bata. Oo nga, mayaman ka. Pwede ka mag-DNA test. Pero sasayangin mo lang ang panahon dahil pareho din ang lalabas na resulta sa sasabihin ko sa'yo. Si Bridget ang anak mo. Delphine, gustong-gusto na ng anak mo makalabas ng kulungan. Sabik na siya kay Samantha. Mapagbibigyan mo naman siguro ang kahilingan ng anak mong lumaya. 400,000 pesos. O kakausapin mo si Ellery na iurong niya ang kaso. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Mommy, please, gusto ko na pong makita si Mommy Bridget. Basta magpagaling ka lang, anak. I promise kapag magaling ka na, dadaling kita sa kanya. Talaga po, Mommy? Oo, anak. Basta magpagaling ka lang, ha? Ayaw kasi ni Mommy nakikitang nagkakasakit ka eh. Nasasaktan din ako. Sige po, Mommy. I promise na magpapagaling po ako agad. Iinumin ko po lagi ang medicine ko. Basta, tuparin niyo lang po ang promise mo, ha? Oo, anak. Ba't di mo sinabi sa akin na anak ko si Bridget? Cecil. Brad, pasensya ka na ha. Naistorbo pa kita. Kailangan kasi sa site eh. Ano ka ba naman? Ako ang dapat humingi ng dispensa sa'yo eh. Dahil sa nangyari kay Sam, nakalimutan ko na pati trabaho ko. Kamusta na ba siya? Okay naman. She's recovering. That's good. Kayo ni Ellery, kamusta? Okay naman. Nakapag-usap na kami. At napag-desisyonan namin na itutuloy na lang namin to pagkatapos ng lahat. Yung kaso ni Bridget at yung annulment namin. Then, after that, wala na talaga sa inyo si Bridget, ganun? Parang malabo na ang mangyari yan eh. Gulong-gulo na si Ellery dahil sa nangyari kay Samantha. Dahil doon, parang gusto niya nang iurong yung kaso niya laban kay Bridget. Alam mo pare ha, feeling ko lang, nararamdaman ko lang naman, parang habang buhay na nakakabit sa inyo yun si Bridget. Alam mo yun, nakagapos na eh. Gets? Kasabot ni
kay Bridget ang doktor niya para magpanggap na may sakit talaga siya. Sising-sisi ako na nagtiwala ako kay Bridget, Marisa. Mula ngayon, Bridget, hindi na kita inaanak. Bakit ngayon pa kailangan mangyari to? Bakit kung kailan pa walang pagsidla ng galit ko sa kanya? Si Samantha, pati mo kasama. Kinuha siya ni Bridget. Nababaliw na ang babae yan eh. Napapatawad lang kita. Sigurado ko na hindi ka makakalabas ng kulungan, Bridget. Wala akong inaanak na kriminal! Sira na ang relasyon namin ni Bridget. Pinutol ko ng ugnayan namin dalawa. Anak mo si Bridget. Anak mo siya kay Cecil. Anak ko siya. Hindi ko siya pwedeng talikuran dahil ako ang ama niya. Salamat Nakakuha ka ng ganito kalaking pera. Such short notice. Salamat talaga. Basta po kayo, boss. 400,000 pesos po yan. Walang labis. Walang kulang. Hindi ko na siya bibilangan. I trust you naman eh. Salamat Salamat. Siguro mga in 2 weeks na tawagan kita, ha? Sige. Thank you. Uy, that's a lot of money. Is that for me? Bibilan mo ba ako ng bagong kotse? May nagbayad lang sa akin na pautang ko. Pautang? In cash? Hindi na ba uso ang checking ngayon? Well, kasi itong nangutang sa akin, may history ng mga bouncing checks. I had to make sure. Ako, sige. Tutuloy na ako. Deposit ko pa to sa bangko, ha? Delphine, hanggang 3 o'clock lang ang bako. Gabi na. Marisa, ano ka ba? Hanggang alas 7 ang mga bangko sa malls. Gusto mo pasalubong? Wag na. Thank you. Hurry home. Yeah. kayong humingi ng tawad. Trinato at pinilaki niyo po ako parang tunay niyong anak. Kung ano man po yung nangyari noon, kalimutan na lang po natin. Masaya lang po ako. Kasi kayong tunay kong ama. Pwede ko po bang makita ang anak ko?
Samantha? Mommy. Anak. Ano mo dito? I miss you so much, anak. I miss you too, Mommy. What happened? Bakit ka nandito? I heard po kasi na nakakulong ka. I don't want you to be in jail, Mommy. I want us to be together. Huwag kang mag-alala, ha? Hindi na tayo maghihiwalay. Promise. Sandali lang, ha? Sige po. Saan ka pupunta, ha? Hindi pa tayo tapos. Napahamak ang anak ko ng dahil sa'yo. Hindi ako ang may kasalanan, kundi ikaw, Bridget. Kung hindi mo siya sa pilitang kinuha, hindi siya mapapahamak. Hindi ko siya pinilit. Sumama siya sa akin dahil ako ang mami niya. Tingnan lang natin. Hindi ko alam kung paano ka nakalabas ng presinto. Pero dami kapag hindi ko nagawang ibalik ka doon, ora mismo. Walang hiya ka talaga. Napahamak ang anak ko ng dahil sa'yo. Hindi mo siya anak. Anak ko si Samantha. Tama na yan! This fight stops now! Ano ba? God's sake! Hindi magkapatid kayo ni Bridget. Ano? Narinig mo si Daddy. Magkapatid tayo. At mas matanda ako sa'yo. Kaya dapat, respetuhin mo ako. Kailangan natin pag-usapan ang tungkol kay Bridget at ang delusyon niya na mag-ama kayo. Totoo ang lahat ng sinasabi ni Bridget. This is ano sakto! Tatawagin ko siyang Daddy, Tatay, or kahit ano pa dahil tunay kong ama ang asawang. Stop it! Ayoko na makipaglaro sa'yo, Bridget. Bridget lang, igalang mo naman ang ate mo. Anak ka nga ni Daddy, pero hindi kita kapatid. Magkapatid tayo. We share the same blood. Kailangan mong tanggapin yan. Alam ko na magkapatid kayo. Asawa ka ng kapatid ko. Pero ikaw ang mahal ko. At alam ko na mahal mo rin ako. Ellery, hindi ako susuko sa'yo. Sana naman huwag ka sumuko sa akin.